So, hindi ko na po patatagalin. Without further ado, okay, let's welcome our guest speaker for tonight. No other than Coach Harold Pangan. Coach, magandang gabi po. Hello, thank you, Coach Nicoline. Thank you, Coach Nix. Alam ko lang bakit yung iba nanghihina. Wala ba kayong motivation? Para sa akin, ang motivation dapat hindi yung upline, hindi yung income mo. Hindi, pag mahina income mo, demotivated ka. Pag nalagasan ka ng tao, demotivated ka. Hindi ganon. Walang perpekto na grupo. Walang perpekto na team. Lahat ng networking po, lahat ng leader nalalagasan. So, kwento ko lang, nung nagsisimula ako sa Live Good, sasabihin mo sa akin, 2 buwan lang, nag-diamond ako eh. Paano ko na-experience yung lagas? Paano ko na-experience? Ganito lang kasimple eh, paliwanag ko lang po sa inyo. In a matter of 2 months, nalagasan din ako ng mga tao. Hindi lang isang leader, 1, 2, 3 leader na malulupet. Biglang nawala. Sasabihin nyo naman siguro sa akin, 2 buwan, ang bilis naman nun eh. Kaya ho, ang 2 buwan sa akin, baka 1 taon nyo na po yung 2 buwan ko. Kasi yung galaw ko sa 2 buwan, halos 16 hours po yun. Consistent po yun, everyday. Minsan matutulog ako, alas 12, alauna, alas 2. Gigising pa ako ng alas 5 yan. Kasi may kausap pa ako. Talagang sinamantala ko yung pagiging pioneer. Sinamantala ko. Madami akong kasabay. Pero, hindi naman lahat. Di ba? Kasi nga, wala sa una-una yan. Nasa unang nagtrabaho. So, okay. So, ngayon, ginawa ko, pinaspasan ko yan. Kung ako, umabot ng almost 16 hours a day, ikaw, kung tingin mo, 2 hours a day mo lang ginagawa si Live Good, so, ilan ang depression natin? Di ba? Almost 8 to 10 times. Halimbawa, 8 times ang difference natin. Kumbaga, yung 8 buwan mo na tinrabaho, 1 buwan ko lang yung tinrabaho. Ganon. Kaya na-experience ko na lahat. Ngayon, kung ikaw, 8 months ka ngayon, marami ka na-experience. Na-experience ko yan in a matter of 1 month. Yung mga na-experience mo ngayon, na-experience ko yan in a matter of 1 month. Na-reject. Pinagtawanan. Iniwanan. Diba? Kinantyawan. Pinagtawanan. Yan, lahat yan. Yung leader mo na sumali na, akala mo, agila. Umahataw. Tapos, bandang huli, negative. May sinalihang platform. Tapos doon, hinakot niya yung mga tao niya. Ang bilis niyang magdesisyon imagine mo, nakaka 2 weeks, 3 weeks pa lang siya. Hakot niya yung leaders niya eh. Tapos, pang 3rd, pang 4th month, hakot niya ulit pabalik sa ibang company naman. Hindi niya naintindihan yung negosyo eh. Na-engganyo siya doon sa mga pioneering daw. Ano nangyari sa grupo niya? Wala na lahat. Pinuntahan ko pa sa Cavite yun. Pinuntahan ko pa yun. Ang layo nun. Tapos, ngayon, wala sila lahat. Yung GC nila, ako na namamahala ng GC nila, pero wala na nagla-like, wala na nagre-response. Nung tinignan ko yung Facebook, wala naman eh. Yung mga networking niya, wala, nagsara na. Hindi kasi sila mapakali. Kung hindi siya nag-stop, baka diamond na rin yun. Yun yung inaano ko eh. Sana matuto tayo mag-focus. So, hindi ko sinasabi to dahil downline ko kayo, kikita ko. Sabi ko nga, malagasan ako ng isang grupo, isang leader, kahit tangay mo pa yung leader mo, wala akong magagawa dun. Kasi nga, decision yun ng tao eh. Ang gagawin ko lang, wala akong control dun eh. Wala akong control. Tsaka iniisip ko na kasama po yun sa negosyo. Naka-mindset na ako. Nagsisimula pa lang ako dito, naka-mindset na ako. Kasama yun. In-accept ko na yun. Pero gagawa ko ng paraan para hindi malagas. Pero pag nalagas at wala na akong control, hinahayaan ko na lang yun. Ang ginagawa ko, bumubuo ko ng bago. Yung first 2 months ko, marami na akong leader doon na nawala. Ilan yata, 3 leader na malulupit. Nawala yun.
Nawala si DB Gloria, tsaka si AJ. Yun pa isa. May isa pa ako leader na nawala rin eh. Malupit din yun eh. Akot yung mga tao niya. Biglang nawala yun. 3 weeks lang ha. In a matter of 3 weeks, nawala. So, paano ako magda-diamond, di ba? So, inisip ko, di ba? Baka mawala, baka mag-stop ng subscription, mga ganon. Tuloy lang ako. Pinalitan ko sila ng bagong grupo na naman. Kumbaga, tuloy-tuloy lang ako ng palit. Tuloy-tuloy lang. Kaya, yung na-experience ko yan. Palit lang ako ng palit. Tsaka, nagtitiwala lang ako. Nagtitiwala lang ako sa Diyos na ibibigay sa akin kung ano yung nararapat sa akin. Eh, ginawa ko lang kung yung dapat. Kasi, naka-mindset kasi ako, guys. Walang yumaman, walang umasenso na hindi pinaghirapan. Kaya tuwing nahihirapan ako, mas lalo kong ini-embrace. Mas lalo kong niyayakap yung hirap. Kasi, the more na nahihirapan ako, the more na paakyat ako. Tingnan mo yung hagdanan. Subukan mo nang umakyat hanggang 10th floor, hagdanan gamit mo. Ba? Kakapagod. Pero subukan mo pababa. Mas madali pagpababa. Kaya pagka napapagod ka o nahihirapan ka, ibig sabihin may ginagawa ka. So kaya pag napapagod ka, nahihirapan ka, nasa tamang direksyon ka. Kaya lang ang iba pag nahihirapan, bumibitaw eh. Akala nila hindi para sa kanila eh. Mali. Pag nahihirapan ka, nasa tamang direksyon ka. Huwag niyong hanapin yung madali. Huwag niyong hanapin. Ang gawin niyo, harapin niyo yung hirap. Harapin niyo. Tandaan niyo, hindi lang si Live Good ang nagbibigay ng biyaya. Ang nagbibigay ng biyaya sa atin, yung Panginoon Diyos na nakatingin. Pag nakita niya na seryoso ka, naghihirap ka, nagsasakripisyo ka, you will get what you deserve. Ibibigay sa'yo yung deserve mo. So magpakitang gilas ka, hindi kay upline. Magpakita kang gilas sa Panginoon mong Diyos. Doon ka magpakitang gilas. Kasi siya ang gagawa ng network mo, siya gagawa ng grupo mo. Siya magbibigay ng tao mo. Paano ko napatunayan? Ako na lang. Di ba? Nagulat na lang ako nung ginagawa ko ang Live Good. Hindi ko inimagine na magtatap ako, di ba? 6-digit lang monthly, sabi ko, masaya na ako nun eh. 6-digit monthly. Di ba? Imagine mo, 15 months na po ako ngayon. Imagine mo yung 11 months na anong buhay ang pwedeng ibigay sa akin. So, di ba? So, blessing yun. Sa Vietnam, may lumabas 8 o 9 na diamond na Vietnamese under my organization. Hindi ko naman ina-expect yun eh. Malay ko ba? Di ba? Hindi ko naman kakilala yun eh. Under my team yun eh. Yung Indonesia, dalawang first 2 diamonds sa Indonesia, under my team din, different leg. Di ba? Different leg yun. I have 5 different legs na may mga diamonds. Total 19 diamonds in 5 different legs. Ba? Ngayon, may bagong leg ako na minomotivate na tinutulungan. Hopefully, maging diamond yun ngayong buwan, ngayong taon. Tapos may mga iba pa akong leg na platinum na eh. May iba pa akong leg na mga platinum. Nakaabang na rin yan. Pag nag-diamond yun, hindi na 5 legs. 6, 7, or 8 legs na ako. May diamond. Kaya ako siya kinukwento guys, hindi para ipagmalaki, ipagmayabang. Hindi naman ako magaling eh. Hindi ako magaling. Ano lang ako, nagiging totoo lang ako sa sarili ko. Nagiging honest lang ako. Kung ano yung natututunan ko, kung kanino kayo nakikinig, doon din ako nakikinig eh. May mga speakers kayong pinakikinggan. Nakikinig din ako sa mga speakers na pinakikinggan nyo. Ang pagkakaiba lang siguro natin, siguro paano ko isinasabuhay yung mga naririnig ko.
Kasi pinangahawakan ko yun eh. Kasi tinan mo common sense lang naman yan eh. Kung gusto mong yumaman at umasenso sa networking, kailangan makikinig ka sa mga successful sa networking. Pag merong nagsalita na successful sa networking, pipili ka lang pipili ka ha. Wag yung mga fake na successful, wag yun. Mga fake, wag dun. Kasi nakabase yung tao sa achievement eh. Kung gaano kalaki achievements mo, yun yung success mo eh. Doon sila nakabase eh. Totoo naman yun, kahit ako naman eh. Paano mo masasabing successful ka, wala kang achievements? Ano yung achievements natin sa networking? Ang achievements natin, hindi yung plaque, hindi yung sash. Ang achievements natin sa networking, yung tangible properties. Ayan. Hindi sasakyan. Hindi sasakyan. Paramihan ng passive income. Paramihan ng income generating asset or investment property. Yan yung natutunan ko. Hindi ka pa matatawag na successful. Pagka meron ka lang sasakyan, successful ka na? Hindi pa. Sabi ko nga, pag nawalan ka ng network, ano gagawin mo sa sasakyan mo? Panggagrab mo na lang yan. Hindi ka pa, makikita ka ng mga tao sa kalsada na kinakantsawan mo mga empleyado. Oo nga, ikaw nga may sasakyan pero wala ka income. Ha? Nangyari sa akin yan eh. Kaya ako kinukwento nangyari sa akin. Sa previous company ko, isa ako sa top earner. Akala ko top earner na. Top earner naman talaga kasi lahat naman kami, ang income, ganun-ganun lang. Malaki na sa amin yung income na yon. Nakabili ng second hand na Honda City, bahay na hulugan sa Giginto, Bulacan. Hulugan lang yan, napasalo. Nag-down payment lang ako ng 200,000 doon, tapos monthly ko, 17,000. Hindi ko pa natapos kasi nagloko yung company, wala na akong pang monthly. Pang monthly, di ba? Eh, kesa naman hindi ko mabayaran, pinasalo ko na maaga. Hindi, wala na akong pang monthly, pinasalo ko na. Tapos yung sasakyan ko, pinandi-deliver ko ng tubig. Yung Honda City, lalagyan ko sa likod ng 10 container ng nakalundo na nga yung sasakyan ko eh. Di ba? Kasi nga, wala na akong pagkakita, wala na yung networking ko eh. So, bigla ako naisip, ano yung niyayabang ko na successful ako, na mayaman ako, tapos bigla nagtitinda ako ng tubig na lang, kasi nawala yung company ko. So, natuto na ako. Ang ginagawa ko ngayon, lahat ng kinikita ko, nagpupunta ako ng mga asset na kumikita para whatever happen, ano man mangyari, ano man mangyari, ba? Hindi naman natin sinasabi na mawawala ang live good eh. Kaya lang, iba pa rin yung naibibigay ng peace of mind. May peace of mind ka, ano man mangyari, ayan nakapagpundar na ako. Hindi na ako babalik sa pagtitinda. Kung bumalik man ako sa pagtitinda, hindi na pressure. Additional income na lang kasi meron na akong income generating asset. May apartment ako, may Airbnb ako. So hindi na ako pressure. Hindi kagaya nung sa previous company nung nawalan ako ng income. Wala akong asset na kumikita. O tinda ako ng tubig. Na pressure ako dun. Okay, so kaya ako sa sinasabi guys, kung ikaw sumusuko ka na kay Live Good, isipin mo na lang, ang taon natin hindi pa atras. Ang taon natin paabante. Ngayon, 2024 ngayon. Tapos nag-quit ka. Sa 2025, ano naghihintay sa'yo? 2026, 2027, 2028. Ano naghihintay sa'yo pag hindi ka nag-live good? Saan mo kukunin yung pangarap mo ngayon? Hahanap ka ng ibang networking. Eh, magsisimula ka na naman. Ba? O magtatrabaho ka. O, in the first place, bago ka mag-quit, isipin mo, bakit ka ba nagsimula? Bakit ka nag-live good? Yun ang isipin mo. Kaya ka nag-live good kasi matagal mo nang hindi nakukuha pangarap mo. Di ba? Kaya ka nag-live good. Tagal mo nang hindi nakukuha pangarap mo. Nakita mo sa live good, posibleng makuha. Tapos nahirapan ka ng konti, nag-quit ka na. Parang ano eh,
Bumalik ka na naman sa simula. Ba? Yung subscription, guys, huwag niyong kukunin doon sa trabaho nyo, sa tindahan nyo, sa nanay nyo, sa asawa nyo. Ang subscription, guys, kinukuha yan sa negosyo mo. Sa Live Good. Sa Live Good mo kukunin yung subscription. Ibig sabihin, i-maximize mo yung marketing plan ng Live Good. Pagkakitaan mo yung marketing plan. Parang, nagpundar ka ng, nagnegosyo ka, umuupa ka, siya mo kukunin yung rental mo, yung bayad sa upa ng pwesto, siya mo kukunin. O, di ba sa operation ng business mo? Kaya ka nga umupa kasi mag-ooperate ka ng business. So, doon mo kukunin yung overhead. Pero kung umuupa ka ng pwesto, tapos hindi mo naman ginagamit yung pwesto, hindi mo minamaximize yung pwesto mo. Di ba yung ibang pwesto, nakita nyo yung Andox ngayon. Yung Andox may tinda ng may tinda ng itlog, may tinda ng kanin. Dati manok lang. Kasi minamaximize nila yung pwesto nila. Kasi yung pwesto nila, binabayaran nila yun ng renta. Minamaximize nila yung pwesto. Ikaw, nasa Live Good ka, ang binabayaran mo rito, 580 pesos per month. So, dapat i-maximize mo yun. Dapat i-maximize mo yung 580 pesos. Ang problema, binabayaran mo yung 580 pesos, pero iba naman ang hinahataw mo. Pinopokus mo naman dyan yung tindahan mo, pinopokus mo yung trabaho mo. Dapat, nagbabayad ka ng subscription, i-maximize mo. Kung hindi ka user ng product, edi i-maximize mo yung marketing plan na 6 ways to earn. Di ba? I-maximize mo. Kasi negosyo yung pinasok mo eh. Hindi naman investment eh. Diba? Negosyo to eh. Mindset lang kasi yan, guys. Tandaan nyo, yung Live Good, negosyo yan. Pag hindi ka nag-Live Good, di ba? Ano yan? Basahin natin yung ano. Mahaba yun. Kailangan natin basahin yun. Mahaba yun. Okay na sana ang momentum namin, coach. Kaya lang, nag-reveal ng second wave. Yan ba? O, sige, pag-usapan natin. Guys, pakinggan nyo ako Pakinggan nyo ako, guys. Ngayon, kung gagawin mong reason yan, kaya ka nanamlay, ikaw ang talo. Tama, mali. Pag ginawa mong reason yan, kaya ka na... Ay, sandali, naglobat ako sa nila. Kunin ko lang yung anak. Okay, kita pa ba? Okay. Guys, pag ginawa mong reason, okay na sana eh. O, ibig sabihin, hindi okay. Tama? Tama, mali. Kasi sabi mo, okay na sana eh. Kung hindi sinabi second wave eh. So, ibig sabihin, hindi okay. Ako rin naman narinig ko yung second wave eh. Marami rin naman leader na nakarinig sa second wave eh. Hindi ko lang ininterpret yung second wave. Kung na-interpret sa inyo ng hindi maganda, kung na-interpret sa inyo yung second wave, ng hindi konkreto, hindi sigurado, dapat ikaw na may katawan, ikaw mag-adjust. Tandaan mo, member ka, member din kami, member din yung mga nasa paligid natin. Iisa lang tayo ng pinagkukunan ng impormasyon. Bakit ka magre-rely sa kapwa member? Ako, downline din ako. May upline ako. Pero nagre-rely ako sa sarili kong kaalaman. High school graduate lang po ako. Ang grade ko 78 pa. 77. Yan lang po mga grade ko. Mahina po ulo ko. Bakit ako? Marunong ako ng logic. Ang iniisip ko, teka, kung kayo downline din ako. Downline din po ako. Sana hindi mo na ni-reveal. Ando na tayo, coach. Ni-reveal din sa akin yan eh. Ni-reveal din sa akin yan. Pero, hindi ko tinanggap. Nag-usap kami ni Nicolain tungkol dyan. Nung ni-reveal sa inyo yan, sinabi rin sa akin yan.
pero hindi tinanggap ng utak ko. Bakit? May sarili po akong kaalaman, sarili ko, negosyo ko to. Pag ito, sumablay ako, sino talo? Ako talo. Kaya inaral kong mabuti ang second wave na yan. At wala akong nahanap na video o sa loob ng dashboard na sinasabi eksaktong word at eksaktong petsa na magiging $9.95 na lang, mawawala na yung $40. Wala po akong nabasa at wala akong narinig. Kaya sinabi ko noon pa kay Nicoline, wag muna tayong mag-rely dyan. Although nabanggit ng upline nyo yan, pagpasensyaan nyo na, kayo mag-adjust. Kasi member ka, member din siya. May pangarap ka, may pangarap din siya. Ako, may upline ako si Noel. Ngayon, ikaw, nagbayad ka ng 2.9 nung nagsimula ka, nagbayad din naman ako ng 2.9. Pareho lang naman tayo. May dashboard ka, may dashboard din ako. Livegood.com, doon ako naglalagin. Ikaw sa livegood.com ka rin naglalagin. Pareho tayo ng account. Tapos yung ways to earn, pareho lang tayo. Diba? Pareho lang tayo ng ways to earn eh. Pero, dapat, pinairal mo rin yung sarili mong kaalaman. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo sa akin na talaga na-disappoint kayo, hindi ko na kukontrahin yan, pero ang talo, sino? Advice ng mga coaches, wala pang second wave, buo ka na ng maraming enrollee or lines para kapag dumating, mas malakas na volume ng matrix. Alam nyo, coach, dumating o hindi ang second wave, may second wave o wala, bumuo ka ng maraming team. Tama, mali. May second wave o walang second wave, kung rumatrat ka ng rumatrat, magsipag ka na magsipag, may second wave o wala, rumatrat ka. Kasi ako narinig ko rin yan, pinalalampas ko lang sa utak ko yan, hataw lang ako ng hataw. Hindi ka humataw just because of second wave. Wala pa nga second wave, ang dami ko na nabili. Ba't kailangan nyo pa ng second wave? Sa totoo lang ha, pag ang tao interesado, hindi pinag-uusapan niyang 580 laban sa 29. Hindi pinag-uusapan yan. Pag ang tao interesado, kahit 29, sasali. Pero ang tao, pag hindi interesado, kahit 580 yan, hindi yan sasali. Tama, mali? Tama? Ako, rekrutin mo ako. Kahit 580 pesos yan. Pag hindi ko gusto, hindi ako sasali, kahit 580 pesos, hindi ko ilalabas. Ang dami nag-i-invite sa akin nung nasa Live Good ako. Bago mag-Live Good, may nag-invite sa akin. Alam nyo ba yung sinalihan ko bago ako mag-Live Good? 1,000 pesos lang ang entry fee. 1,000 pesos lang entry fee. Member ako dun. Bumubuo na ako, nagsisimula na ako bumuo ng grupo. Bigla ako nakita ang Live Good. Hindi pa desidido yung utak ko dun kasi hindi ko pa gusto eh. Alanganin pa ako doon sa company na yon. Kaya lang wala na akong mahanap eh. Pagtiyagaan ko na to. Kaya nga yung puso ko, kalahati lang. Hindi buo ang loob ko doon sa company na yon. 1,000 lang yun eh. Bakit ako nagpumasok sa Live Good? 2,900 to. Ito na lang ang hatawin ko. Kung pinag-uusapan yung halaga ng pera, dapat nag-stay na ako doon. 1,000 lang yun eh. Ito, 2,900 yung Live Good. Ba't pinili ko yung Live Good? Kasi guys, hindi pinag-uusapan yung 2,900 o 580 pesos. Ang pinag-uusapan, gaano kaganda yung negosyo mo, makukuha ko ba yung pangarap ko dyan? Kasi guys, kahit 580 lang yan, kung hindi ko makukuha pangarap ko, hindi ako sasali. Marami kayong pwedeng sabihin sa akin na katwiran, pwede kayong magdahilan, pero pag natapos ng Zoom meeting na to, lahat ng dahilan mo, ikaw ang kakarga niyan.
Imbes na maging positive ka, pinagpipilitan mo, hindi, kasi mali sila eh. Dapat hindi sinabi second wave. Kasi, tinamad na tuloy kami. Ang tanong, sino talo? Ikaw o kami? Sino talo pagka ganyan yung attitude natin? Oo, nagsabi kayo ng concern, kaya nga nagsasabi rin ako ng prangka eh. Gusto niyo ba ng hindi prangkahan o prangkahan? Gusto niyo yung prangkahan o hindi prangkahan? Guys, mga leaders kayo guys ha? Mga leaders kayo, hindi ho tayo pwede magpabebe dito ha. Kung gusto niyo lang talagang umasenso, matibay ang dibdib mo. Bawasan na yung pusong mamon. Kung talagang gusto nating yumaman, dapat marunong tayong tumanggap. Kung hindi ka marunong tumanggap sa mga pangaral ng upline, wala na tayong pag-uusapan dun. Di ba? Kaya sabi ko nga sa iyo nasa attitude ng mga tao ang success. Pag ang attitude ng isang tao, puro defense mechanism, pag marami kang defense mechanism, hindi ka angat. Guys, huwag nyo na sabihin sa akin, marunong kayong tumanggap. Patunayan nyo na lang, guys. Patunayan nyo na. Kaya ako ito sinasabi, para pumasok sa puso nyo, tsaka sa isip nyo, tapos, isabuhay nyo na lang. Huwag nyo nang i-comment. Hindi ko sinasabing defensive kayo, guys. Wala ako tinutukoy. Wala akong tinutukoy. Hindi ko sinasabing defensive kayo. Guys, itong mensahe ko sa inyo ngayon, kung hindi ikaw yung defensive, huwag kang mag-react. Kung hindi ka defensive, di huwag kang mag-react. Kailangan po bang ipagtanggol sa akin yan na hindi naman kami defensive eh. Di huwag ka lang mag-react. Hindi ka pala defensive eh. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi ka pala defensive. Hindi ikaw yun. Nakanya yung punto ko guys. Hindi ka defensive. Hindi ka matampuhin. Di huwag ka na mag-comment. Hindi pala ikaw yun eh. Hindi ikaw yung tinutukoy ko kung hindi ka defensive. Kasi guys, kinokorek natin yung mga attitude ng bawat leader. Kinokorek natin yan. Di ba? Kailangan natin direct to the point. Kasi pag hindi tayo direct to the point, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Pagka hindi ko sinabi sa inyo yung mga katotohanan. Ngayon, dalawang klase ng tao lang, ang dalawang klase ng tao meron sa Zoom na to. Dalawang klase ng tao. Isang maramdamin at magkukwit. Isang matibay ang loob at hindi pepersonalin, matututo. Yun ang matututo. Guys, hindi pa kayo nakakatikim ng training eh. Ang training po, hindi po ordinaryong training yung ginagawa dyan sa Zoom. Ang tunay na training guys, pag sumama kayo sa tunay na training ng MLM, exclusive for leaders, guys, baka hindi nyo makain yung mga sasabihin sa inyo. Hindi nyo kayang kainin yan. Umaten ako ng training, one night, one night. Guys, hindi mo matanggap sa sikmura yung mga sinasabi sa'yo. Pero dahil kung mayabang ka, kung mayabang ako, kung mayabang kami, talagang lumalabang kami. Pinagtatanggol namin sarili namin. Pero nakakatikim din kami ng salita. Kasi matapang yung trainer eh. Guys, doon pa titibayan ng loob mo. Kung gusto mo talagang yumaman sa ganitong klase ng negosyo, dapat matibay ang dibdib mo. Hindi ka defensive. May magchat-chat na naman dyan. Hindi naman kami defensive eh. Di hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Kung hindi ka defensive, hindi ikaw yun. Ha? Hindi naman kami matampuhin. Di hindi ikaw yun. Kung hindi ka matampuhin, hindi ikaw yun.
tanggalin sa mindset yung lagi pinagtatanggol ang sarili. Guys, tinuturo ko sa inyo guys, walang yumaman na mahina ang loob, mahina ang dibdib. Walang yumaman. Kala nyo gaganto-ganto lang ako, press vendor, minsan malamya pa magsalita, minsan sa kwento lang ng kwento, tawa lang ng tawa. Guys, deep inside, marami rin ako pinaglalabanan sa negosyo ko. Ito, live good. Marami akong pinaglalabanan dito. Na hindi ako pwede maging pabebe. Hindi ako, ang laki ng grupo guys, sa laki ng grupo na yan, kaliwat kanan may kumakausap sa akin umaga hanggang gabi. Malalaking leader po yan, mga diamond po yan, kumakausap sa akin. Paano ko kakausapin yan? Paano ko i-motivate? Paano ko aayusin yung problema nila? Kung ako mismo, mahina loob ko. Kung ako mismo, defensive. Kung ako mismo, pabebe. Parang ikaw, kung gusto mong yumaman, hahawak ka ng malaking grupo. Walang yumaman dito na walang grupo. Ibig sabihin, bago ka yumaman, lalaki muna grupo mo. At pag lumaki grupo mo, hindi pwede yung mga salitang, hindi naman ako mali. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede puro ganon. Kailangan, ikaw ang matatag, ikaw ang nagra-rationalize. Hindi ka puro justification. Huwag kang justify ng justify. Ang gawin mo, himay-himayin mo yung problema, tanggapin mo kung ano mali. Guys, kasi bakit? Damage na yan eh. Nakarinig kayo ng salita na second wave. Pinaniwalaan mo. Nandun na tayo, naniwala ka na. Sige, naniwala na tayo. Ako hindi ako naniwala kasi. Halimbawa, ikaw, isang pagkakamali mo yun, naniwala ka. Di ba? Naniwala ka. O, tanggalin nyo na sa mind yung second wave. Tandaan nyo, member ka, member din yung nagsalita. May mata ka, may mata rin yun. May training tayo, ating ka ng training. Si Ben Glinsky, hanapin mo yung salita niya. Sa dashboard, hanapin mo rin. Pag wala ka nabasa, wala ka nakita, tandaan mo, leader ka. Kung meron kang dalawang downline, leader ka. Leader ka ng dalawang downline mo. Hindi pwedeng, kamusta na, upline? Ay, sabi ni coach, kasi daw, ganito eh. Ano yun? Nagre-rely ka lang kay coach? Paano kung mali yung sinabi ni upline mo? Mali na rin yung diniliver mo. Ganito lang kasimple. Lahat tayo estudyante. Lahat tayo estudyante nag-aaral. Nagtanong ka sa kaklase mo. Kung mali yung kaklase mo, mali rin yung sagot mo. Dapat doon ka sa teacher makinig. Kung ano sinabi ng teacher, doon ka makinig. Hindi pwedeng sinabi ng katabi mo sa upuan, oy, hindi ganyan. 1 plus 1 equals 3. Naniwala ka. Hindi mo binasa sa libro, hindi ka nagtanong sa teacher. Di 1 plus 1, 3, di mali ka. Ganon din sa negosyo to guys. Lahat tayo magkakaklase. Pag may sinabi si upline mo, huwag ka muna masyado magpapaniwala pagdating sa mga technical. Pagdating sa technical hindi sa training. Pag sa technical, halimbawa, ganyan, may announcement. Ako, sinasabihan din ng upline ko eh. Ang announcement, ganito, ganyan. Sasabihin ko kay upline ko, gaano ba kasigurado yan? Baka mamaya, i-relay ko sa tao ko yan, tapos mali. Tama, mali. May tao rin ako eh. Alam nga namang, dumidepende lang ako sa sinasabi ng upline ko. Tapos mali yung sinabi ng upline ko, tapos nirelay ko. Di mali rin yung narelay ko, buong grupo ko nag-suffer. Tapos ngayon, iiyak-iyak ako. Kasi i-apply ko eh. Kasi mali. O sige, iiyak ako. Sige, sisisihin ko siya. Sisisihin ko siya hanggat gusto ko. Sisisihin ko siya hanggat gusto ko. Ang tanong, sino naapektuhan? Ako o siya? Ako. Ako pa rin ang affected. Kaya hindi ko kailangan, ang kailangan ko, ayusin ko yung sarili ko mula sa akin pababa. Mula sa akin pababa. Hindi ko naiisipin yung sinabi niya. Kung kailangan, patutunayan ko muna kung gaano katotoo. May second wave o wala hataw. May second wave o wala hataw. Ganun lang yun guys. Kasi guys, ganito lang yan eh. Sa Zoom meeting na to, mga leaders karamihan dito eh. Mga leaders talaga.
Makikita ko naman sa mga sagot eh. Kung sino yung medyo alanganin pa. Okay? Simple lang, kasimple yan eh. Pati yung 9.95 membership, focus sa kung ano meron ngayon. Tama, focus. Oh, kaya nga second wave, tanggalin mo na sa mind. Tama, tanggalin sa mind. Kasi hindi ikaw apektado niyan guys eh. Masakit magsalita at prangka. Totoo yun. Hindi, mali ka. Hindi na. Kung mali sila, hindi ko na kailangang ipamukha sa kanilang mali yung sinasabi mo. Hindi na. Kapwa leader ko yan eh. Basta ako, alam ko yung sa akin. Ngayon, kanya-kanya tayo ng alam, kanya-kanya tayo ng resulta. Kung ano resulta mo, yan yung kakayahan mo, yan yung alam mo. Kung ano resulta ko, yun yung alam ko, yun yung kakayahan ko, yun yung alam ko, yun yung resulta ko. Kaya nga pansinin nyo guys, mga networker, iba-iba ng resulta. Meron dito, 15 months na ang resulta, 50,000 pa lang per month. Pero magaling, matalino. Bakit? Minsan may nakikita rin tayo dyan as a leader, may nakikita ako, mali, sablay yun, sablay. Meron akong leader dito nakikita, oh, si Demi, si Coach Demi, downline ni Vilma sa Bulao, post ng post. Umpisa pa lang, nakita ko na yung banat niya. Nag-post ng PI Network, nag-post ng sitaw, puro may referral commission yun. Mali, sablay. Tapos ipapaliwanag niya sa mga tao na tama daw yung ginagawa niya. Okay lang daw yun. Ngayon, yung mga tao naniniwala sa kanya na tama lang mag-post ng iba't ibang company na merong referral commission. Hindi naman daw networking. Kahit hindi networking yun, merong referral commission yun eh. Pag sinabi mo sa kanya, hindi siya maniniwala, ipagtatanggol niya yung sarili niya, sasabihin niya, hindi, tama yun. O sige, tama ka. Tingnan natin resulta mo dyan sa paniniwala mo. Lagas na grupo niya. Fake business model na naman yun. No wonder, sablay na naman. Wala siya pinakikinggan eh. Pinayuhan na ni B. Tinawagan ko pa si B. Sabi ko, yung leader mo, payuhan mo. Sablay yung mga tinuturo. Ang dami niyang follower. Pati mga leaders ko, pinapollow siya sa mga video niya. Tapos mali tinuturo. Sinabihan niya na rin yun. Hindi raw nakikinig. O ngayon, tama yung sinasabi ko. O nasa ibang company na. Tingnan natin ang buhay nila ngayon. Mali na naman yung sinusundan nilang leader. Sabi ko, pumili kayo ng susundan, pumili kayo ng pakikinggan. Ganun lang yan, guys. Ngayon, kung gusto nyo talaga umangat sa negosyon to, pumili kayo ng pakikinggan. Ngayon, kung wala kayong pinakikinggan, kanino ka pa makikinig? Eh, ang negosyon to, copy business. Kukopyahin mo lang yung taong successful sa negosyon to. Kukopyahin mo lang at pakikinggan mo lang yung mga turo niya. Ngayon, sinasabi ko lang sa inyo, coach. Sinasabi ko sa inyo, may wave, may second wave o wala, hataw lang ng hataw. Kasi umpisa pa lang may mali ng desisyon eh. Ngayon, pwede nyo pang itama yan. Pwede nyo pang itama. Kasi hindi nyo pa naririnig yung sinasabi ko eh. Ngayon pa lang, noong mga time na naglalaro sa utak nyo, magpapahinga muna tayo. Antayin mo natin second wave. Sayang, yung invite ko, imbes na, wag muna, sayang, wag muna tayo mag-invite. Sino kawawa? Ikaw. Hindi ka kumita. Habang kami humahataw, ikaw nagpapahinga. Tapos bandang huli, sisisihin mo lahat. Marami kang sinisisi, at the end of the day, ikaw pa rin ang apektado. Ikaw pa rin ang apektado. Sa dami mo na sinisi, ikaw pa rin ang apektado. Tandaan nyo guys, tinuturuan ko nga kayo ng tama eh. Kaya ako nandito, tinuturuan ko kayo ng diskarte. Hindi ko kayo pinapagalitan guys. Tinuturuan ko kayo ng diskarte. Ang diskarte talaga dito, feeling mo, ikaw, ako nga, sabi ko nga, high school graduate lang ako eh. Masyado lang ako confident. Confident lang ako, bakit? Ang natutunan ko kasi, kailangan, pagaganahin ko sarili kong utak. Iweweigh mo yan, iweweigh mo lahat. Kasama na yung mga training, lahat yan. Ganito lang kasimple yan eh. Isa kang upline, isa kang downline. May tao ka. May grupo ka.
dapat may sarili kang kakayahan alamin ang tama at mali pagdating sa technical. How to join using cryptocurrency, how to join using Binance, how to join using card, how to join using credit wallet. Yan yung basic. Sa loob ng dashboard mo, paano ba kumikita sa matching bonus, paano ba kumikita sa weekly fast start. Kailangan ikaw mismo alam mo. Kanegosyo mo yan eh. Kasi kung gusto mo yumaman, unahin mo muna yung kaalaman mo sa negosyo mo, technical. Lahat ng technical, dapat alam mo yan. Hirap din naman ako intindihin yan, kaya lang, kailangan kong intindihin yan. Gusto ko yumaman eh, kailangan ko intindihin yan. Kaya guys, ganito na lang. Simple lang naman to guys eh. Yung mga nag-stop ng subscription, pwede kayong bumalik. Hindi nyo alam, baka mamaya, pagbalik nyo, mapaganda pa position nyo. Blessing in disguise pa pala yun, hindi nyo alam. Sa mga nagsasubscribe ngayon, tapos nawawala ng gana dahil sa second wave, guys, wag na kayong mawalan ng gana. Sinusubukan lang kayo eh. Sinusubukan lang kayo ng Panginoon kung paano nyo panghawakan yung mga problema. Kung ganyan, pinakikita mo sa Diyos na simpleng problema, hindi mo panghawakan ng maayos, sumusuko ka, napuprostrate ka, disappointed ka, nawawalan ka ng gana, dyan pa lang, alam na ng nasa taas, hindi mo deserve. Hindi mo deserve. Bakit? Nawawalan ka na ng gana eh. Paano pag ikaw pa'y humawak ng maraming tao? Paano mo bibigyan ng motivation yan? Ikaw mismo, hindi mo kayang i-motivate sarili mo sa mga problema. Kaya nga guys, yung mga nangyayari sa inyo guys, sinusubukan lang naman talaga kayo eh. Hindi naman talaga kayo failure eh. Sinusubukan lang kayo kung paano nyo hahawakan yung team nyo. Sinusubukan lang kayo eh. Kasi pinagdaanan ko kasi lahat yan eh. Ang gawin nyo guys, tanggalin nyo sa mindset yung masyadong maraming iniisip. Hataw lang ng hataw. Tanggalin sa mindset yung maraming sobrang talino. Back to basic lang, hataw. Ang simple lang naman yan eh. Building tsaka keeping lang naman yan eh. Magbi-build ka tapos ikikip mo yung tao. Build ka ng build tapos ikikip mo. Minsan nga, hindi ka na problema sa keeping eh. Trabaho na ni Apply yung keeping eh. Si Apply nagkakandak ng mga program para makip yung downline. No, don't overthink. Huwag masyadong isip ng isip guys. Huwag masyadong analyze ng analyze. Kasi may mga gantong tao eh. Analyze ng analyze. Teka, ilan yung tao ko? Naku, nalagas. Paano yan? Guys, huwag kayong bilang ng bilang. Ako nga hindi ako nagbibilang eh. Hindi ako nagbibilang kung ano na yung tao ko, kung ilan na. Hindi ko binibilang nung nag-silver ako, nung nag-gold ako, nung nag-platinum ako. Hindi ko nga binibilang yan eh. Ang ginagawa ko, hataw lang ng hataw. Bakit? Pag sumobra naman, wala naman bawal eh. Hindi naman masama pag sumobra. Ba't ako magbibilang? Magbibilang ka, pag sumobra, may violation. Pag may violation pag sumobra, magbilang ka. Teka, bilang tayo. Teka, sobra na. Baka sumobra. Wala namang ganun sa live good. Ilan ba hatawin? Hindi. Hataw ng hataw. Ang i-goal mo guys, activity. Mag-goal ka ng activity araw-araw. Simple lang, parang nagtatrabaho. May activity araw-araw yung trabaho, di ba? Activity lang guys, activity araw-araw. Mag-focus ka sa activity. Ako mula umaga hanggang gabi, may activity ako. Yun lang ang focus ko, activity lang. Kung ano resulta niyan, ibigay sa akin ang resulta. Hataw lang. Tanong ako, if ang affiliate hindi nakapag-invite, pero nakapag-subscribe siya ng 3 years. Guys, hanggang ngayon hindi nyo pa rin alam. Sige, tuturo ko sa inyo. Guys, ang income mo dito, hindi nakabase sa taon. Hindi nakabase sa taon. Nakabase yan sa dami ng tao sa ilalim mo. Direct invite or auto spillover. Sa auto spillover, doon nakadepende ang matrix income. Kasama na rin direct invite mo. Sa direct invite,
doon nakabase yung rank mo tsaka weekly pass start commission. Kasi yung direct invite mo, pag nag-multiply yon, doon ka magkakarango. Sa auto spillover, walang rango ron. Puro matrix income lang pagka spillover lang ang hanap mo. So hindi natin masasabi kung 3 years o 1 month, 2 months, 3 months, 5 months. Kasi ako, in a matter of 2 months, nag-diamond ako, yung mga invite ko sa ilalim, ang lalaki na ng matrix. 2 months pa lang, ang lalaki na ng matrix nila. So hindi yan nakadepende sa taon. Nakadepende yan sa dami. Kasi guys, kumikita tayo dito by production. Hindi tayo kumikita by time. Ulitin ko guys ha, hindi tayo kumikita by time. Kumikita tayo by production. Kahit sabihin mong 2 months ka pa lang, kung malaki ang grupo mo, malaki income mo. Kung walang invite, guys, yung basic pa lang, dapat alam nyo na. Pag walang invite, wala kang direct referral, wala kang 50%, wala kang direct referral eh. Aasa ka ngayon sa auto spillover. Yung auto spillover, nakadepende yan kung saan ka nakaduktong. Kung tatamaan ka ng spillover, kung saan ka nakaduktong, sa'yo yun. Babagsak sa'yo yun, ang tawag doon, matrix mo yun. Guys, sinabi ko na nga eh. Ang unang step, dapat maintindihan nyo yung takbo ng negosyo. Para hindi na kayo tanong ng tanong, kailangan nyo maintindihan yung takbo ng negosyo. Para malaman nyo kung kikita ka o hindi. Kailangan, alam mo yung takbo ng negosyo. Kasi unang step pa lang yung paano kumikita sa matrix. Paano kumikita sa weekly fast start. Yan pa lang hindi mo na alam. Guys, kung yan lang hindi mo alam, puro tanong ang gagawin mo habang buhay. Kasi hindi mo nga naiintindihan. Kailangan maintindihan mo, ito explain ko sa iyo ha. Pag may direct invite ka, 50% ka. Pag wala kang direct invite, alam nga may 50% ka. Wala kang direct invite, alam nga may income ka. Wala kang income kasi wala kang invite. Ngayon, sa kaasa ngayon, sa matrix income, pwede kang kumita ng walang invite kung babagsakan ka ng spillover. Kung may babagsak sa'yo. Kung may babagsak na spillover sa'yo, kikita ka. Kaya nga yung iba, nagtsatsagang mag-subscribe, habang umahataw, baka makachamba ng spillover. Pero, hindi ho dapat inaasahan ang spillover. Dapat ang inaasahan mo, yung sarili mong hataw. Nagnegosyo ka eh. Parang ganito lang yan eh. Nagputap ka ng negosyo. Tapos hinihintay mo lang lumapit yung mga tao. Hindi mo inayos, hindi mo pinaganda, wala kang promotion, nasa bahay ka lang. Siyempre, pag nagnegosyo ka, iwa-workout mo. Iwa-workout mo yung negosyo mo. Gagawa ka ng paraan para lumakas ang benta. Ganon din po dito sa negosyo to. Kaysa maghintay ka ng spillover, hatawin mo na. Huwag kayong umasa sa spillover. Ewan ko ba ba't kayong umaasa? Ba't kayong umaasa sa spillover? May pangarap kayo. Tanungin ko kayo guys. Sino may pangarap dito? Sino may pangarap? Lahat, di ba? Ngayon, lahat dito may pangarap. Gusto mo makabili ng sasakyan, gusto mo makabili ng bahay, gusto mo bumili ng farm. Eh, may pangarap ka pala eh. Ba't ka umaasa sa sipag ng iba? Ulitin ko, may pangarap ka pala eh. Ba't hinahayaan mo yung control na nasa ibang tao? Kung may pangaral ka, kung mayroon kang pangarap, huwag mong hayaan na ibigay yung control sa ibang tao. Huwag mong hayaan ibigay yung control sa ibang tao. May pangarap ka eh. May pangarap ka, tapos ang control ng pangarap mo nasa upline mo. Eh, paano kung wala silang invite? Paano kung wala silang spillover sa'yo? Ba't may naasa sa iba? May pangarap ka. Pangarap mo yan eh. Kung umasa ako sa spillover, eh di sana wala akong nakukuha sa mga pangarap kahit papano. Kailangan lang yan tamang paliwanag eh. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, hindi kasi, mali paliwanag sa akin dati. Tama na yung dati. 3 buwan ka na nga eh. 4 na buwan ka na nga eh. Hindi ka pa rin makamove on. Pinaliwanag na nga eh. Doon ka pa rin ang balik pa rin sa dati. Kasi dati ang paliwanag sa akin. Kasi dati ang sabi. Puro dati.
Naintindihan mo na nga, 3 buwan ka na nga, naiintindihan mo na nga, kalimutan mo na yung dati, mag-move on ka na, naiintindihan mo na kung paano kumita, hatawin mo na. Kasi walang yumaman sa puro paninisi. Walang yumaman sa puro paninisi. Sinisisi ko yung upline ko kasi paliwanag niya, kikita ng walang invite eh. Ang dami mo nang inatina na Zooms, pinaliwanag na nga sa Zoom yun. Kung mali yung sinabi nung nag-invite sa'yo, paniwalaan mo yung narinig mo sa Zoom. Ikaw ang may pangarap, hindi naman yung upline mo lang eh. Pwede mong sisihin yan. Ipamukha mo sa aming lahat na hindi mo kasalanan. Ipamukha mo sa amin lahat na kasalanan na nag-invite sa'yo. Kasalanan na nag-invite sa akin eh. O sige, napatunayan na natin kasalanan na nag-invite sa'yo. Ang tanong, ano ba goal mo? Ano ba ang goal mo? Ang mapatunayan kung sino may kasalanan o ang kumita? Ano goal mo guys? Ang hanapin kung sino may kasalanan? Ang ituro kung sino may kasalanan? Ang sabihin mo sa sarili mo na hindi ikaw ang mali? O ang kumita? Ano ang mas mahalaga sa'yo? Ang kumita? Makuha pangarap mo? O maghanap ng sisi? Kaya naman ako hindi yumaman sa live good eh. Kasi yung upline ko eh, mali yung sinabi sa akin. Eh mayroon tayong Zoom everyday, di umattend ka. May dashboard ka, di basahin mo. Yung upline ko nga si Noel eh. Si Noel, hindi ko nga inaalam kung ano yun. Wala nga akong hinihingin turo eh. Hindi nga niya ako tinuruan eh. Mula nang sumali ako, hindi ko na siya kinausap. Hindi niya na rin ako kinausap. Basta ako humataw ako mag-isa. Kasi nakapokus ako sa resulta. Hindi ako nakapokus kung sino sisisihin ko. Oo nga, pwede kumita kahit walang invite. Pero hindi naman natatapos dun yun. Marami naman kumikita ng walang invite eh. Ang dami. Ang dami kumikita ng walang invite. Mga na-spilloveran. Ang tanong nga, aasa ka ba dun? Parang ganito lang yan eh. Nakita mo sa mall, ang laki-laki, 90% discount. Pagpasok mo, may maliit na nakasulat, up to. Hindi pala lahat 90%. Meron palang 80%, meron palang 25%, mas marami palang item doon, 10% lang. Kukunti lang pala yung 90% doon. Pero nung malayo ka, ang nakita mo 90% lang. Kasi ang laki-laki ng letra, ang laki-laki ng number, 90%. Ganyang kalaki. Pero paglapit mo, may maliit na nakasulat, up to. Up to 90% pala yun. Kaya nung pumipili ka na, mas marami pala yung 10%. Konti lang pala yung 90%. Niloko ka, hindi. Hindi ka niloko ng tindahan. Talaga namang up to eh. Kasi may 10, may 20, may 30, may 40, may 90. Para sa negosyo to, kikita ka lang walang invite. Posible. Posible ang kumita ng walang invite. Eh kung naduktong ka sa akin, eh di posible. Halimbawa, bagong invite kita, unang-unang invite kita, eh di posible talaga. O sino nagsabing hindi posible? Posible, pero hindi lahat. Siyempre, depende nga sa naduktungan mo. Kaya lang, ba't ka aasa? Bakit mo pangahawakan yung salitang kikita ng walang invite kung may pangarap ka? Kaya nga nung sumali ka dito, may sarili kang isip, dapat ikaw mismo pinag-aralan mo yung negosyo. Pinag-aralan mo yung negosyo. May isip ka rin naman eh. Dapat pinag-aralan mo. Hindi ka lang pwedeng makinig doon sa sinabi. Ay, catching yun. Meron pa nga, condominium, no down payment. May down payment pala. Ang monthly daw, 10,000 lang. Hindi pala. Ang 10,000 lang pala sa condo, yung equity lang pala. Pagtapos ng equity, ayun na, 30,000 per month na pala. Kasi may sarili tayong utak para mag-adjust. Hindi tayo pwedeng manisi ng manisi kung sino. May sarili tayong utak para mag-adjust, para mag-isip.
Ngayon, ikaw ngayon magbabalansin yan. Babalansin mo. Totoo nga, may kita ng walang invite. Pero dito yun, sa auto spillover. Kung may spilloveran ako, ikaw na mag-a-adjust, guys. Ikaw na. Kasi may marketing plan eh, kaya nga mamasterin mo eh. Nakalagay sa dashboard, totoo yun. Kasi maraming kumita ng walang invite dito. At sa leader ko lang, ang dami. Hindi ko na nga mabilang kung ilan yung walang invite eh. Pero nagwi-withdraw eh. Gusto kayo, pakitaan kayo ng sample. O sige, pakitaan kayo ng sample isa. Pakitaan ko isa. Baka akala nyo, niloko eh. Niloko kayo eh. Pakitaan kayo ng isa. Isa lang, isa lang. Yung iba, hindi ko mabubuksan kasi hindi ko na... Ito kasi, pinamanage sa akin yung account na to eh. Kasi mahina to sa cellphone, dito marunong. Probinsyano. Ito na lang. Ayan, ako nagbibigay ng withdrawal niya. Ayan, Subido Andres. Earning. Ay, credit wallet tuloy, mali. Balik natin. Ayan. Tingnan mo. $17 siya dito, di ba? Medyo humina. Pero yung mga previous niya, $18. Oh. Monthly, $22. Bumaba lang siya na itong huli, $25. Monthly yan. O magkano lang ang monthly niya dito? 10. Edi meron pa siyang 15. Ang tendency niya, palaki pa yan. Kasi, tinan mo may ano niya, referral. My referrals. Oh, 0. No contacts found. Di ba? 0 referral. Wala siyang referral kahit isa. O, tinan mo yung matrix niya. My team. Matrix list view. O, itayo niyo yung cellphone niyo. Itayo niyo para malaki. O, tinan niyo. O, may laman yung matrix, wala. Meron, di ba? O, yung sinasabi ko. Isa lang yan. Marami yan. Walang referral yan. Tinan mo, paano makita walang referral? My team tayo, di ba? View enrolled 3. Ayan o, 0. Personally enrolled, 0. Kaya nga totoo. Bakit talaga sasabihin ng company, totoo? Kasi totoo talaga nangyayari. Hindi lang yan, ang dami. Madaming ganyan. Kaya lang, bakit ka aasa dun? Ba't ka aasa? Kung naduktong ka doon sa malakas, tsaka ako bilang may pangarap, ba't ako aasa dun? Hahataw na lang ako. Kung bigyan ako ng spillover, thank you. Kung hindi, hahataw pa rin ako. Pangarap ako eh. Tapos hindi ka yumaman sa live good, sisisihin mo yung spillover. Eh kasi kaya hindi ako yumaman, ayoko na mag-invite, ayoko na magbayad kasi wala ako spillover eh. O sige. Sino nawalan? Sino nawalan ng opportunity pag nag-quit ka? Kami ba nawalan ng opportunity? Ang dami namin pwedeng ma-invite. Nangyari na sa akin yan eh. Ilan yung umalis sa akin? Ngayon, nangihinayang. Sabi niya, coach, kung tinuloy ko lang sana dati, no? Kasi nung nagsisimula, ang sabi niya sa akin ganito, binawi yung pera eh. Nagbayad na siya, binawi yung pera. Sabi niya, coach, hindi na ako sasali. Imagine unang linggo ko yun. Unang linggo ko. Lahat ng mga na-invite ko sa unang linggo ko, ang lalaki na ng income, nagdadaan libo na lahat. Ganito nagbayad na. Binawi yung pera. Sabi niya sa akin, coach, babawiin ko na lang, hindi na ako sasali. May nakita akong hindi ko gusto sa sistema. Hindi ako nagpaliwanag. Hindi ko dinepensahan. Ang sabi ko lang, sige coach, walang problema coach. Babalik ko na yung pera mo. Wala siyang narinig na iba sa akin. Bakit? Nagmamadali ako, naghahanap ako ng leader, naghahanap ako ng downline. Pag ayaw mo, maiwan ka. O di naiwan siya. Busy ako Tapos, babayad ka, tapos babawi mo, di balik ko sa iyo. Nagmamadali ako, dami kong recruit Dami kong hinahabol Tapos, mag-iinarte ka dyan, balik ko pera mo. Oh. Ngayon, asan siya ngayon? Hinato niya Fly by Night platform, April 15, hold na yung withdrawal. Hanggang ngayon, wala pa rin withdrawal ngayon doon. Ano ngayon, yung Facebook nila? Wala na. Hinahanap na sila ng mga tao, hinahunting. Anong gagawin ngayon?
Ang sayang, di ba? Sayang. Kasi guys, ikaw naman yan eh. Ikaw naman mawawalan eh. Hindi naman kami. Pag umayaw ka sa Live Good, umanap ka ng opportunity. Nayayaman ka. Pag ayaw mo kay Live Good, maghanap ka ng iba. Kung sa kayayaman. Kung nawalan ka ng gana, ikaw pa rin naman yan eh. Pag nawalan ka ng gana, ikaw pa rin naman magdadala niya. Pag nawalan ka ng gana, i-stop ka. Pag nag-stop ka, wala ka na. Sabi ko nga dito guys, hindi naman tayo nagpipilitan dito. Walang pilitan dito. Pag gusto mo, tutulungan ka namin. Pag gusto mo, tutulungan ka namin. Maraming training dito. Marami kang pwede matutunan. Ang kailangan mo lang tanggapin, yung mga aral. Guys, pinakita ko lang guys, hindi para ipagmalaki yan ha. Kasi, hindi ko na nga pinopost yun eh. Ngayon pinost ko ngayon, pero sa ano, mabilis lang. Pinas forward ko yun eh. Para hindi masyado mapansin. Sa my story ko, tingnan nyo sa my story ko. Pinas forward ko lang sa bandang dulo. Para mabilis, wala nga nakakapansin eh. Hindi nga nahalata eh. Kasi ayoko nga yung pagyabang, ayoko na yung pagmalakihan. Kasi guys, marami pang kulang guys. Marami pa akong kailangan. Marami pa akong kakainin bigas. Ibig sabihin, marami pa akong dapat malaman. Hindi pa po natatapos. Ngayon kayo, kung sumusuko na kayo sa pangarap nyo, kayo yun. Kami hindi. Ngayon, kung susuko kayo, nasa inyo na yun. Kasi kami, hindi naman kami mamimilit. Kaya kami nandito, pinapalakas namin loob nyo. Pinapatibay namin loob nyo. Kung magagalit ka sa akin, wala na sa akin yun. Kasi ako, ang intention ko, gusto ko maintindihan mo kung paano ang networking. Pag mayroong mga nangyayaring hindi maganda, ikaw dapat nag-a-adjust. Tandaan mo yun guys, ikaw ang mag-a-adjust kasi pangarap mo yan. Huwag ka mag-a-analyze, hataw lang ng hataw. Hayaan mo yung Diyos na mag-angat sa'yo. The more na nagre-reklamo ka, the more na ayaw kang bigyan ng blessing. The more na marami kang sinisisi, the more na nalalayo sa'yo blessing. Kung hindi kayo naniniwala doon, wag po kayo maniwala. Kung hindi kayo naniniwala. Magpakitaan na lang tayo ng resulta. Kung talagang tama ka, sige magreklamo ka, manisi ka, tingnan natin kung anong resulta mo pagdating ng araw sa ganyang attitude. Kasi ayaw maniwala ng ibang tao eh. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, ang iiwan ko lang sa inyo bago tayo matapos, kalimutan nyo lahat ng mga disappointments nyo. Kalimutan nyo lahat yun. Lesson learned. Natutunan nyo na yun. Natutunan nyo na dapat hindi tayo basta nakikinig. Dapat may sarili tayong pangunawa. Dapat inaaral natin ang sarili natin.
paano ba kumikita sa matrix, paano ba kumikita sa spillover, paano ba kumikita sa weekly pass start commission. Wag hindi puro tanong. Kasi pag nagtanong ka, hindi ka rin masasagot ng buo. Isang tanong, isang sagot ka lang eh. Kailangan ikaw mismo aralin mo. Punta ka sa dashboard mo, basahin mo. Ulit-ulitin mo yung Zoom ni Coach Fernan. Meron din ako Zoom. Kung gusto mo, ibibigay ko sa inyo. Tagalog, whiteboard, presentation. Hindi yung nakakakonti ka, nakaka 5 minutes ka pa lang nanonood, pinapatay mo na, ayoko na tapusin, alam ko na. Hindi mo pa naman master yung business mo. Tapos gusto mo yumaman, pero yung business mo, hindi mo kabisado. Bakit ngayon? Gusto mo yumaman, pero ayaw mong aralin. Gusto mo yumaman, pero yung marketing plan, hindi mo alam. Gusto mo yumaman, hindi ka marunong magbayad ng subscription. Gusto mo yumaman, pero inaasa mo sa ibang tao. Gusto mo yumaman, pero tinatamad kang umati ng Zoom. Kaya yung nagbibigay ng biyaya, tinatamad. Yung nagbibigay ng biyaya, guys, hindi si Live Good. Ang nagbibigay ng biyaya, yung Panginoong Diyos. Kung ano man ang religion mo, ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng biyaya pagdating sa pera. Magpakitang gilas ka sa Panginoon. Pakita mo na masipag ka, hindi ka nagrereklamo, inaaral mo, maaawa sa'yo. Paano maaawa sa'yo? Paano maaawa sa'yo yung nagbibigay ng biyaya kung tinatamad ka lagi, hindi mo inaaral, naninisi ka ng ibang tao? Paano maaawa sa'yo yung nagbibigay ng biyaya? Sa negosyo ko, pagdating sa negosyo ko, gusto ko, natutuwa yung nasa taas. Ayoko mapintasan kasi yung nasa taas, ang nagbibigay ng pera eh. Kasangkapan lang si Live Good. Kasangkapan lang si Live Good. Ang magbibigay ng pera, ang magbibigay ng grupo mo, ng downlines mo, ng pera, ng komisyon, ang Panginoon Diyos ang magbibigay niyan. Tinitingnan ka lang kung paano ka mag-react. Kung paano ka mag-react sa mga problema, sinusubukan ka. Pag nakita ng Diyos, kung negative ka mag-react, hindi ka bibigyan ng tagabigay ng biyaya. Yan yung hindi naiintindihan ng karamihan. Yung iba akala puro hataw lang. Yung iba kaya nilang i-manipulate yung success. Kasi kung kaya mong i-manipulate yung success, ang daming masisipag, ang daming matatalino. Bakit hindi successful? Kasi kala nila nakukuha yung success sa sariling sikap lamang. Hindi. May awa ng Diyos yan. Pag naawa sa'yo, ibibigay sa'yo. Eh, paano nga maaawa sa'yo? Puro reklamo ginagawa mo. O, wag ka na magdidepensa, hindi ikaw tinutukoy ko. Wag mo nang depensa ang sarili mo, hindi ikaw tinutukoy ko, ha? Baka dumepensa ka na naman, sabihin mo, hindi naman coach eh. O, hindi ikaw, kung hindi ikaw, hindi ikaw. Ganun lang kasimple yun eh. Kung hindi ka defensive, hindi huwag ka mag-comment, hindi ko itinutukoy ko. Kung hindi, ganun lang kasimple yun eh. Kaya nga nagtataka ako sa mga comment box. Pag may mga nagpo-post, ang daming comment, nagtatalo. Kaysa magtalo kayo dyan, na magtalo, di patunayan nyo na lang. Diba? Nagtatalo sila doon. Hindi, ganito, ganyan. Huwag na kayo magtalo, patunayan nyo, gumawa kayo ng resulta. Tingnan mo sa comment box, hindi ako nakikipagtalo. Pag sa comment box, kinokontra yung mensahe ko, di ba may mga vlog ako, video, tapos may kumontra, hindi ako nag-explain. Kung tingin mo mali yung sinabi ko, di patunayan mo, gumawa ka resulta. Huwag ka na mag-comment, patunayan mo na lang na mali ako. O pag nakagawa ka ng resulta mo, ibig sabihin, tama ka. Pasinin mo, kung sino yung mga nagko-comment, kumukontra sa akin, yun yung walang resulta. Yung mga kumukontra sa akin, yun yung walang resulta. Kaya nga hindi ko pinapatulan eh. Pasinin nyo, never akong pumatol sa mga comment. Kasi, the fact na nag-comment ka ng negative, ibig sabihin, makitid ka.
Sinabi ko na lahat sa video ko, tapos nag-comment ka pa rin ng negative, ibig sabihin makitid ka. Ngayon, ba't ko papatulan? Nakitid na nga, papatulan ko pa. Ang nasa isip ko na lang, o di kung tama ako, kung tama ka, mali ako, edi gumawa ka ng resulta, mali pala ako eh. Kaya pansinin niyo yung ibang post ko, dinidisable ko yung comment box. Kasi toxic eh. Toxic yung comment box. Puro sila comment ng comment. Gumawa na lang kayo ng resulta, wag na kayong mag-comment. Kung talagang mali ako, patunayan nyo na lang, wag na kayong mag-comment. Sabi nila, hindi naman kami ganun. Eh kung hindi kayo ganun, wag ka na mag-comment, hindi pala kayo ganun eh. Ba't nag-comment ka pala, hindi ka pala ganun? Ba't ka nagre-react? Hindi pala ikaw yung tinutukoy ko sa vlog ko. Hindi na rin ako nagsasalita ng ganun. Nasa isip ko na lang yun. Pero kung sasagutin ko yun, eh di away yun. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit merong may resulta, merong taong walang resulta. Kaya nga tinuturuan ko kayo eh, kung paano gagawin diskarte. Huwag mag-a-analyze, huwag maninisi, master the business, huwag puro defense mechanism, adjust, 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 acceptance kung mali ka, acceptance. Ikaw mag-control ng sarili mo, huwag mo ipakontrol sa upline. Pag meron technical na pinag-uusapan, huwag kang aasa sa sinabi ni upline. Halukayin mo yung dashboard mo. Upline, yung sinabi ni upline, saan makikita sa dashboard yun, sa announcement? Wala. Meron ba sinabi si Ben Glinsky? Anong petsa? Kaya nga yung second wave na yan, pag tinatanong ako, hindi ko sinasagot eh. Napapagod lang ako. Bakit? Puro kay second wave, bumahataw ako dito. Second wave kayo na second wave dyan. Mapa second wave, mapa first wave yan, nahahataw ako. Huwag niyo akong istorbo sa second wave na yan. Dumating yung second wave o hindi, humahataw ako. Hindi magbabago ang hataw ko. May second wave o walang second wave, hindi magbabago ang hataw ko. Kasi sa amin sa dating company, pag sinabing second wave, pangalawang bugso ng tao yan kasi may bagong pakana. Ang second wave, naglabas ng bagong mga produkto. Yun yung second wave. Oo, second wave yun. Naglabas ng bagong produkto, second wave yun. Pero pag walang sinabing gagawing ganito ng o sinabi ng upline nyo, pero hindi natin mamasamain si upline. Huwag nyo masamain yung upline nyo. Mag-adjust na lang kayo. Kasi ako, may upline din ako eh. Nag-a-adjust na lang ako. Hindi ko siya sinisisi. O, sinabi sa akin ng upline Noel. Halimbawa, mali yung information ni upline Noel. Tapos pinaniwalaan ko nang hindi ko bine-verify. Tapos pinasahan ko ng inasahan. Bandang huli, naggulo yung grupo ko. Sisisihin ko si Kuya Noel. Iiyak-iyak ako kasi si Kuya Noel eh. Kasi si Kuya Noel eh, mali. O sino apektado? Eh, grupo ko apektado. Bakit ako naniniwala basta-basta? Si Coach Fernan nga eh. Sinabi rin sa akin yan eh, sa Laguna, nung nandun kami sa meeting. Sinasabi niya rin yan eh. What if, ganito? What if maging 9.95 na lang? What if yun? Narinig ko yung salitang what if. Sabi ko nga, nag-aral naman ako. Alam ko yung ibig sabihin ng what if. Sabi niya kasi, ganito yun. Kaya napunta yung usapan doon. Kasi tinan mo yung mga umalis na yan. Oh, sayang, nawala sila sa Matrix. Oh, what if? Pwede. Maaring gawin ni Ben Glinsky yun, maaari. Kasi pwede niyang tanggalin yung $40, tapos 9.95. Pwede mangyari. Paano kung ganun mangyari? Mawawala yung weekly pass start commission natin. Pero, tinan mo naman ang income ng Matrix natin. Lahat makikinabang sa Matrix. Lahat kikita. Pero, natatandaan ko yung sinabi niya, what if? Sabi ko nga, matalino naman tayo pare-parehas. Ako nga, high school graduation lang, naiintindihan ko eh. Kaya kong maghimay-himay ng mga salita. Tayo pa kaya? Ang problema lang kasi, minsan tayo, inaasa na lang natin lahat sa kanila. Yung utak natin, pinapaubayan natin sa utak ng iba. Guys, kahit anong edad mo, kahit high school ka lang, kahit elementary graduate ka, mag-isip ka. Walang yumaman
na hindi matalas ang utak. Simulan mo munang patalasin yung utak, yayaman ka. Susunod lahat yan. Susunod lahat. Kaya guys, itong training na to, gusto kong matatak sa utak nyo, tanggalin lahat ng pabebe. At the end of the day, kahit mag-iiyak ka dyan, kahit manisi ka ng ibang tao, at the end of the day, pangarap mo ang nakasalalay. Pangarap mo ang sinasakripisyo mo. Pag ikaw nagpabebe, pag ikaw nag-inarte, pangarap mo ang sinasakripisyo mo. For the sake of pride? For the sake of pride? Tinapon mo yung pangarap mo for the sake of pride? Hindi, ayoko na. Ayoko na mag-live good. Pinagalitan kami ni Coach Harold. Ang tapang-tapang magsalita, ang yabang-yabang. Kala mo kung sino. Ayoko na. Kala ko mabait yan. Idol ko pa naman yan. Ngayon, hindi ko na i-idol. Ganyan pala yung magsalita. O, sige. Saan ka pupulutin ng ganyang attitude? Guys, ibang training tong pinasukan nyo ngayon sa akin. Intensive training to. Kailangan makita nyo kung ano yung sarili nyo. Hindi ka aaseso hanggat puro pabebe ang mga upline. Kailangan nyo makatikim ng salita. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, magalit na kayo. Basta makuha mo pangarap mo.